ibigay pulay muna po ako sa ama ng lalawigan ng Zambales, Governor Joneth Dani, at sa ating pong Vice Governor na nandito ngayon, aking kaibigan, Congresswoman Cheryl, sa lahat po ng mga board members na nandito ngayon, 1st District and 2nd District, yung gagaya ng sinabi ni Gov, yung team po ng malalakas ang loob, nandito po lahat. Mga mayors, nandito rin po. Lalong-lalo na po kayong lahat na nandito ngayong araw na ito na hindi ko po inaasahan na ganito po karami ang bilang na sasalubong sa amin. Ang alam ko po ay meron lang mga ilan na tao na nagtitipon-tipon ngayon dito sa Baywalk yata ang tawag dito. Kumusta po kayong lahat? Mabuti po? Talaga po? Kumusta po ang presyo ng bigas? Kumusta po ang presyo ng gamot? Yung pagpapa-hospital po, kumusta naman? Yung singil ng kuryente? Ano ba sasabihin nyo? Mabuti. Kasi po matyaga lang kayo eh. Mag-iisin po kayo eh. Pero hindi po dapat ganito. Kailangan po ayusin natin ang kabuhayan ng ating bansa. Yes! Napakataas po ang presyo ngayon ng pangunahing bilihin sa ating lalo na po ang pagkain. Naghihirap po ang marami sa ating mga kababayan. Sa dami po na napuntahan ko na pong lugar, marami na po talaga. Itong nakaraan 2 araw na andun po ako sa Ormoc, nandun po ako sa Cebu, tumuloy po ako ng Pagadyan, tumuloy ako ng Zamboanga, Sibugay, kagabi nakauwi po ako alauna ng madaling araw. Hindi po pwedeng hindi ako umuwi sapagkat meron po akong sinumpaan na pangako na pupunta ako sa Masinloc sa araw na ito. Kahit 1 oras lamang po ang tulog, ay talaga po ganyan. Pag naglilingkod ka po, minsan po kukunti na lang ang tulog eh. Pero alang-alang po sa paglilingkod, gagawin po natin. Sa dami po ng problema ang kinakaharap ng ating bansa ngayon, nagkakawatak-watak pa po tayo bilang isang bansa. Ang politika po natin, lumalim ng lumalim. Kahit na po pwede pag-usapan na lang para po sana hindi tayo nagkakawatak-watak at nagkakahiwat. Napakahirap po kasi na umunlad ang isang bansa kagaya ng Pilipinas. Siguro napapansin po ninyo. Marami na pong mga bansa sa Asia na umusan na po tayo sa ngayon. Dati po, number 2 tayo sa Asia kung ang pag-uusapan ay ang pambansang kabuhayan. Ngayon po, sa original na members po ng ASEAN, tayo na lang ang hindi nakagraduate ng middle income status. Ang ibig sabihin po, nasa mahirap pa pong kalagayan ng ating bansa. Marami pong dahilan. Yung corruption po kasi napaka-hindi na sa bansa natin. Ang totoo po niyan, in survey po last month, sinabi, 27% po ng ating mamamayan ay nakararanas po ng gutom. Involuntary hunger. Gusto po niyang kumain, ngunit talagang wala siyang makain. 27%. Masyado pong mataas yun. Sa bilang po natin na 119 million Filipinos ngayon, ang 1% lang ang hindi makakain, malaking bagay na po. Mataas na po. Nakakaawa na po yun. Hindi 1%, 27% ang nakakaramdam po ng gutom. Pinakamasakit po siguro na mangyari sa isang pamilya, yung ama ng tahanan makikita niya ang anak niya. Matutulog siya, walang laman ang kanyang sikmura. Pinakamasakit para sa isang magulang ang ganun po. Pero hindi ganun ang gusto niyang mangyari. Hindi ganun ang gusto niyang iwanan na kalagayan ng kanyang pamilya. Gusto niya pagdating ng tamang panahon, yung pinakamahirap na pamilya sa ating bansa, gusto niya makahulag po siya sa tali ng kahirapan. May dignidad ng isang Pilipino kahit gaano man kahirap ang kanyang kalagayan. Dapat sana, yun ang pagsikapan ng pamahalaan na gawin. Yun ang i-prioritize natin. Hindi puro quadcom na lang. Quadcom dito, quadcom doon. Yung magaganda pong panukalang batas na gusto nating gawin, ibaba ang presyo ng kuryente, hindi man lang nadinig kahit minsan. Pero yung quadcom, kahit anong araw, puro na lang sila ang binibigyan ng pagkakataong tingin ang isang bagay na hindi ko malaman kung saan patungo. Saan ko ba patungo?
Isang tao lang ang tinatarget nila, yung dating Pangulo ng Republika. Alam po ninyo ang nangyari. Yung kanyang anak na Vice President, in-impeach. Wala pong kasalanan ng Vice President. Sasabihin ko po sa inyo, sapagkat yung paraan ng ginawa nila na pag-iimbestiga ay hindi tama. Bakit po? In-imbestiga yung tinatawag na confidential funds. Tinanong ko po sa mga kasama ko, ilang po bang opisina ng ating pamahalaan ang tumanggap ng confidential funds? Tinanong ko po yung COA. Sabi ng COA, sa ngayon po, 2024, over 400 offices and agencies of government. Tumanggap sila ng confidential funds. At bawat isa sa kanila ay meron ding notice sa Commission on Audit sapagkat kailangan nilang mag-submit ng mga iba't ibang papeles para mag-validate ang paggasta ng kanilang pondo. O kung gano'n, bakit yung opisina lang ng Vice President ang tinarget? Bakit nag-iisa lang na siya lang ang sinuri? Anong gagawin mo sa 400 offices? Libre na sila, ganun ba? Ayun po yung politika sa bansa natin. Bakit ko po sinabing mali ang paraan? Ang House of Representatives po, wala po silang pananagutan na sila po ang mag-audit at magsuri ng pagkakagasta ng kabang bayan. Hindi po namin gawain yun. Ang gawain namin, gumawa at maglatag ng batas para sa benefit ng lahat ng mamamayan. Ang meron lamang pong mandato, otoridad, na mag-audit, repasuhin ang lahat ng record ng paggasta ng pera ng bayan, Commission on Audit. Nag-uumpisa lang po yung Commission on Audit na tingnan yung accounts ng Office of the Vice President. Ang sabi po ng House of Representatives, ibigay mo sa amin yung papeles na nire-review nyo, na ino-audit nyo sa Vice President. Kami na ang magpapatuloy ng ginagawa ninyo. Tama po ba ito? Hindi po tama yun. Kanya-kanya pong pananagutan ng bawat opisina ng ating pamahalaan. Kung yung pong gawain ng Commission on Audit, hindi pa po final yun, hindi final. Lahat po ng binigyan ng Audit Observation Memo or Notice of Disallowance or Notice of Charge, appealable po lahat yun. Assailable, questionable. Pwede silang pumunta hanggang sa kataas-taas ang hukuman. Para sa ganon, ay ilaban yung paggasta ng kanilang pondo. Bakit po nung kami na ang magsuri, hindi na nga namin nagawin, hindi na nga namin gawain yung pag-audit, nung magtatanong na sila, final and executory na kagad. In-impeach nila yung Vice President. Hindi po ganito ang paraan. Kaya po nagkakawatak-watak ang ating bansa. Ang ating Vice President ay ibinoto po ng mahigit 32 milyong Pilipino. Tatanggalin mo na lang ng ganun, basta-basta. Tinanong ko na po ito sa maraming lugar. Tatanungin ko rin po kayo, payag po ba kayo na tanggalin ng Vice President? Pagkatapos po niyan, pero alam po nyo, kahit hindi kayo papayag, tatanggalin po nila talaga. Alam po nyo kung bakit hindi nila tinatanggal ngayon? Naghihintay lang po sila ng tamang panahon. Pag marami po silang senador na may papanalo, tuloy-tuloy na pong tatanggalin ang Vice President. Kasi ang kailangan pong senador na boboto, 16. Sa ngayon po siguro natatansya nila, baka wala silang makuhang 16, kaya maghihintay sila muna. Pag nakakuha po sila ng 16 o higit pa, tanggal ang Vice President. Ito po ang mangyayari. Naniwala po kayo. So pagkatapos po, hinuli nilang bigla yung dating Pangulo. Alam na po ninyo, nabilisan, hinuli, dinala sa Villamor Air Base. At pagkatapos isinakay sa aeroplano, dinala sa malayong lugar. Upang doon ay litisin, upang doon ay hatulan ng isang hukuman na hindi na kinikilala ng ating bansa sa ngayon sapagkat nag-withdraw na tayo doon sa Rome Statute. Yun po yung nangyari. Meron pong team ng senador ngayon. Tanungin po ninyo sila. Tanungin nyo sila, yung team na yun. Hindi po kasali sa team na yun. Tanungin ninyo, bakit hindi kayo kumikibo? Ano bang masasabi ninyo sa pagkakahuli at Hindi sila sasabi. Para bang walang nangyari?
Di ba? Hindi sila sasagot. Subukan po yung tanong yan. Anong masasabi mo sa ginawang madaliang pagdakip, arbitrary, irregular, illegal, na biglang paglipat ng Pangulo? Hindi po sila masasagot. Tanungin nyo bakit nagkaganyan po yung ating kabuhayan. Hindi na sasabihin sa inyo. Anong team po yun? Alam po nyo ba yung pangalan ng team? Ano po? Lo, bakit hindi nila alam? Hindi namin alam yan. Anong pangalan po ng team? Ano po? Bahala na po kayo kung anong pangalan ng team nila. Basta ako po, hindi ako kasama sa team nila. Pero gusto nyo ba na ang dating Pangulo'y hatulan nila doon sa Netherlands? Samantalang meron po tayong umiiral na hustisya sa ating bansa. Gusto nyo po? Open po, umiiral, umaandar, gumagana ang ating hustisya. Ang ICC hindi niya pwedeng gawin nyo. Pwede lamang manghimasok ang ICC sa isang bansa na katulad ng ating bansa kung ang hustisya ay hindi na umiiral o ayaw pa iralin. Hindi po ganoon ang sitwasyon natin. Magmula sa pinakamababang hukuman hanggang sa kataas-taasang hukuman ng ating Korte Suprema, gumagana po, umiiral. Bakit po ganun ang ginawa? Kung sakali po na nagkasala ang Pangulo, nagkasala kunwari, usigin po natin siya. Pagsakdal natin siya, hatulan siya ayon sa mga batas ng ating bansa. Ganun po dapat ang paraan. Hindi po yung bigla mo na lang kukunin. Bigla mo na lang kukunin. Sasabihin nila we are just complying our obligation under the Interpol. Meron ba kayong nakitang taga-Interpol na pumunta yun? Wala. Yung Interpol, sana dala-dala niya yung warrant of arrest. Wala po eh. Pinakita po yung warrant of arrest nandun po sa cellphone. Hindi po ganun ang pagsisibi ng warrant of arrest. Sang-ayon din po sa tuntunin ng ICC, dapat sino man ang huliin sa ating bansa, dalhin mo sa pinakamalapit na korte para sa ganon mapagpasyahan ang tatlong bagay. Una, kung yung warrant of arrest ay applicable dito sa taong inaresto. Pangalawa, kung yung proseso sa pag-aresto ay nasunod. At pangatlo, kung ang karapatan ng inaresto ay nirespeto. Hindi po nangyari ito sapagkat nang siya'y huliin, hindi siya dinala sa isang competent judicial authority, dinala siya sa isang military base. Wala pong rule of law, wala pong due process. Bilang isang abogado po, masakit po sa loob ko ang ganitong mga proseso. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, kinukwento ko sa inyo, sa dami po ng maraming lugar na pinuntahan ko na, lahat po halos ay nagdaramdam. Yung iba po, nagkikingking ng puot sa kanilang bibig sa nangyari sa ating bansa. Pagmumulan na naman po ito ng pagkakawatak-watak natin. Samantalang napakalaki po ng problemang pangkabuhayan na hinaharap natin. So, nagbibigay na lang po ng ayuda. Yan na lang po alam nilang gawin. AIX, tupad, akap. Lahat po ba nabibigyan ng ayuda? Wala po! 5 po yung ayuda eh. Merong Corpus, merong MAIP, merong AIX, merong tupad. Ang pinaka-invensyong moderno ngayon, akap. Akap. Ito pong lahat ng 5 ayudang ito, pag sinuma mo, ang total aabot po ng 194 billion pesos. Ito pong perang ito dapat ang mabibiyayaan hindi bababa sa 27 million na mahirap na Pilipino. Ulit, 194 billion dapat ma-target, dapat mabigyan ito, makinabang, hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Ito po kasi ang pinakamahirap. Wala pa pong 10% sa nabibigyan eh. Kung wala pang 10% sa nabibigyan, saan napunta yung pera? Sa bulsa! Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa matinding corruption na nangyayari sa atin. Yung iba naman po, hindi pa buo yung binigay. Halimbawa, yung AIX, pinapirma lahat. Halika kayo rito. Yung kanilang paborito, halika kayo. Paano pa yung bahay? Kayo na lang halika kayo rito. Pumirma kayo rito. Pirmahan nyo, pirmahan nyo. Hindi buo ang binibigyan. Alam po ninyo, ganito pong gawin natin. Huwag na natin pag-usapan nandiyan, pero ganito po ang gawin natin. Hindi po kasi mabuting paraan yung ayuda para sa ganon ay iligtas sa kahirapan ang mahihirap nating mga kababayan. Hindi po yun ang paraan.
Ang ayuda po, ibibigay lang pag-emergency. Nasunugan, Tama po. tinamaan ng bulkan, Tama po. binaha, binagyo. Tama po. Lahat po ng emergency situations po, ugaling Pilipino, tulungan na po. Pero hindi po siya paraan. Lalong-lalo na kung darating sila rito. Mga senador po ang sinasabi ko, ha? Wala po akong kinalaman sa lokal. Hindi senador ang sinasabi ko. Pag lumapit sila sa inyo sa iba't ibang paraan, o ito po yung, ayan, ito. Kunin-kunin nyo, nandyan na yun. Pero makikiusap ako sa inyo, huwag po kayong magpapasalamat sa kanila. Kapagkat ang binibigay nila sa inyo ay sarili ninyong pera. Sarili po ninyong pera na matagal na kanilang ibinulsa at nagbabalik ng konti sa inyo.